Mga idol, mukhang hindi pa nga tapos ang Philadelphia 76ers sa pagbuo ng front court. Sa ngayon, si Joel Embiid ang starting center habang si Adem Bona naman ang kanilang backup. Pero ayon sa lumulutang na posibilidad, hindi raw nais ng Philadelphia umasa na lamang sa kasalukuyan at nag-iisang backup center. Gusto nilang magdagdag ng isa pang reliable na big man na magsisilbing insurance para kay Joel Embiid, lalo na dahil mahalagang protektahan ang katawan ng kanilang superstar center habang tumatakbo ang mahabang NBA season. Isa sa mga posibleng hakbanga ay ang manatili muna kay Adem Bona at tignan kung hanggang saan ang kanyang improvement. Malaki ang potensyal ni Bona bilang defensive big man dahil sa kanyang athleticism, shot blocking ability at energy sa loob ng pinta. Ngunit kailangan pa rin niyang maging mas consistent lalo sa opensa at rebounding. Kung hindi sapat ang papakita ni Bona, posibleng namang tumingin ang Philadelphia sa free agency market. Isa sa mga maaaring pag-usapan ng fans, si Kevin Love. Maaari siyang maging interesting na option dahil mas veterano siya at mas experience bilang NBA rotation center. Isang pangalan na pwedeng ikonsidera pa si Bismack Biyombo, isang veteran big man na kilala sa kanyang rebounding, physical defense at rim protection. At kung hindi naman sila makahanap, maaari silang maghintay hanggang sa trade deadline. Dito papasok ang isang malaking posibilidad na pagkuha nila kay Jackson Hayes mula sa Utah Jazz. Kung sakaling magkaroon ng pagkakataon at maging available siya sa market, maaaring maging attractive option si Hayes para sa Philadelphia dahil sa kanyang athleticism, size at kakayahang maglaro bilang rim running center. Ang mahalaga para sa Philadelphia, magkaroon ng dalawa o higit pang reliable na option sa likod ni Joel Embiid. Sa kabilang banda, kung inyo ngang matatandaan, bago tuluyang sumali si Jonathan Kuminga sa Minnesota Timberwolves, isa sana ang Los Angeles Lakers sa mga kupunan na malakas ang tsansang mapuntahan niya ngayong libreng ahensya. Matagal ding naiugnay si Kuminga sa Lakers, lalo na dahil kailangan ng team ng isang batang malalarong kayang maglaro ng magkabilang dulo ng court at magbigay ng athleticism sa team. Hindi lamang basta interesado ang Lakers, gayong nagkaroon din talaga sila ng konkretong offer para kay Kuminga na mas malaki kesa sa kanyang napiling kontrata sa Minnesota. Ayon sa source, ang alok ng Lakers $12 million per year sa loob ng 3 taon. Pero sa kabila nito, hindi Lakers ang pinili ni Kuminga. Sa halip, pinili niya ang Minnesota. Dito makikita ang tunay na dahilan since hindi lamang pera ang naging batayan ni Jonathan Kuminga. Mas pinili niya ang mas maikling kontrata at mas malaking control sa kanyang future. Sa player option, magkakaroon siya ng pagkakataong muling siriin ang sitwasyon pagkatapos ng unang taon at posibleng bumalik sa market ng libreng ahensya. Bukod dito, mas malinaw ang magiging papel niya sa Minnesota. Inaasahan magiging bahagi siya ng starting 5 kaya mayroon siyang malaking pagkakataong maipakita ang kakayahan at muling mapataas ang kanyang value sa liga. Kaya kahit man malaking kontrata ang inalok ng Lakers, ibang bagay ang hinahanap ni Jonathan Kuminga. Naniniwala ito na kung kinuha niya ang kontrata ng Lakers, posibleng masapawan siya ng ibang mga malalaro lalo pat marami siya ditong kapareho ng posisyon.